Mismong si Pangulong Marcos nagulat nang biglang gustong hatiin ni Digong ang gobyerno ng Pilipinas. Base sa balitang kumakalat, gustong hihiwalay ni Digong ang Pilipinas sa Mindanao sa kadahilan ng marami na daw kasing dumaang presidente. Gustong pangunahan si BBM sa Mindanao. Pero parang sinabi na ring wala siyang nagawa nung presidente. Gusto niya lang hindi maaresto ng ICC sa Mindanao. Lalabas kasing dalawa ang presidente, mauuwi sa rebelyon ng Pilipinas at Mindanao. Gagayahin ng China ni Duterte, baka isuko pa niya ang Mindanao. Kung independent tayo, kung kainin ako, gusto ko na. Nagsawa na ako sa ilang presidente na kasi walang nangyari sa Pilipinas. There's a process in that. I think before the UN, where you would gather signatures from all sorts in Mindanao, magpirma, verified under oath in the presence of so many people, decide that we want to separate. Kaya kung ganon lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo. Mindanao is rich. But of course, kung mag-separate independent to, at magpuntahan lahat ito ang Pilipino, then it's gonna be a big problem. Panawagan pa ng pangalawang Pangulo, itigil na ni Digong ang paghamong sabay silang magpa-drug test ng kasalukuyang Pangulo matapos kontrahin mismo siya ng PDEA na hindi bangag ang Pangulo. Kaya nasabihan tuloy siyang nagsasabog, wala sa tamang pag-iisip ang dating Pangulo. Ang PDEA, wala raw record. Itong mga PDEA na itong mga sino ba nung PDEA magbigay ng ikaw ang PDEA magbigay ka, sir, ito yung record mo doon sa narco. Kung presidente yan maghingi sa sarili niyang derogatory report, ibigay mo? Siyempre magsabi talaga wala. Tingnan mo, pag nawala na si Marcos, di ba maglabasa na naman yan? Bakit ko iproba? It is for him to sit in the Luneta Park, magpakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, o sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Hindi ko pwedeng kunin yan kasi drug addict yan. Huwag mong isali yan sa kabinete ko. Hindi ako sumusupo. Nakapanya na ako sa anak ko, but I never mentioned the name of Marcos for president. Why? Kasi alam ko bangag. Bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign sa presidency? But bakit ka pumunta doon at pumasok ka ng rehab center? Your father and ikaw, walang hindi talaga nagkaiba. At sumusunod ka talaga. And I said that if you continue, if you do not stop this nonsense, you will go out of Malacanang the way exactly when it happened during your father's time. Ikaw ang nag-umpisa sa nagulo, hindi kami. Itong fentanyl po, Mr. President, it is prescribed by a doctor, may prescription yan. Pagkatapos noon po, gumaling na ako, Mr. President, hindi na ako nag-fentanyl. Hindi ko na kailangan eh. Ngayon, yun ang bumulta ka sa akin ng ganon. Tatanungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? Tila nilaglag naman ni Senator Bato si dating Pangulong Rodrigo Roa nang sinabing wala siyang alam sa pinagsasasabi ni Duterte na nasa narcolis si BBM ng PDEA matapos malamang gumagamit pala si Duterte ng fentanyl na ibinibenta lang sa China.
na gustong ipagbawal dito ng US dahil tinatawag na drug sa Amerika. Sinabi ni President Duterte na nasa watchlist daw si PBBM. Ano po ba yun? Nung side nyo? Fidelist, sir, daw. Sinabi mo niya, di ba? When I was the mayor of Davao City. So, mayor siya, ako yung city director. Wala man ko pakialam sa ibang tao sa ibang bansa, sa ibang lugar. Ako simple lang, Davao City. So, hindi ko alam yun. But during the time when you were PNP chief, nasa PDEA list ba, sir, si PBBM, list of drug? No idea. Hindi ko sinabing hindi ko nakita, basta hindi ko alam din. Kung PDEA list yan, PDEA, tanungin nyo, hindi ako. Pero PNP, sir, as far as you're concerned as PNP chief. Sabi nga PDEA list. So PDEA list, kung kayo sa PDEA magtanong, huwag sa PNP. Diba? Pero about drugs na PNP ang nakakaalam, is there any list Ako na kasama si wala ko alam dyan. Basta concerned ako sa PNP. Sila ko concerned sa PDEA. Pero ayon kay BP Sara, nagpapasalamat siya sa mga Marcos sa respetong binibigay dahil kahit sinisira ni Digong si BBM ng kanyang tatay ay di ibig sabihin ay dapat na din silang maghiwalay dahil may sarili niya siyang opinyon kaya hindi susunod basta-basta sa kanyang tatay kaya buo pa rin ang unit team, wala nila sa kanilang mag-aaway. Taus-puso po akong nagpapasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang patuloy na tiwala at kumpiyansa sa akin bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Mahalaga ang kanyang pagkilala sa papel ng lahat ng bumubuo ng Department of Education sa pagsulong ng 8-point socio-economic agenda ng Marcos administration para sa isang bagong Pilipinas. Nagpapasalamat din ako kay Apo BBM sa kanyang paggalang sa aking mga paninindigan. Katulad na lang ng aking pagtutol sa pera kapalit ang pirma sa People's Initiative. Dahil insulto ito sa kahirapan ng ating mga mamamayan at paglabag sa kanilang karapatang magpasya ng malaya. At sa halip na charter change, lutasin muna natin ang kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at hanap buhay, seguridad at marami pang ibang issue na pasan-pasan ng mga Pilipino. Ang paggalang ay isang natatanging asal na ipinakita ng Pangulo sa ating lahat, kung kaya't galangin din sana natin ang opinyon at paniniwala ng ibang tao, kasama na ang ating mga kamag-anak. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga issue, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Pinalaki ako ng aking mga magulang na may pagpapahalaga sa malayang pag-iisip at pagpapasya. Para sa akin, laging nangunguna ang katapatan ko sa paglilingkod sa bayan. Uunahin ko ang edukasyon ng ating kabataan at kapayapaan ng bayan. Uunahin ko ang Pilipinas. Syukran. Ngayon ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.